Na-experience mo na ba yung nag-open ka ng bagong tab, super motivated kang gawin na finally yung personal website mo, tapos nakatitig ka lang sa blank screen for 20 minutes? Yep, guilty rin ako. So sa video na to, tatalon tayo kung paano gamitin si Code Design AI para makagawa ng professional portfolio website nang hindi nagsusulat ng kahit isang line of code. What's up everyone? Ako si Eric Hunter. At sa channel na to, tinatanggal natin yung mga distractions para matulungan kayong makabuo ng first website nyo at mapublish na talaga siya. Kung freelancer ka, student, creative, or kahit sino na gustong makita yung work nila online, para sa'yo to. Let's get into it. So ano nga ba si Code Design AI? At bakit dapat mo itong malaman? Una sa lahat, website builder siya pero hindi yung tipong magdadrag ka ng blocks for hours or magbabrowse ng dozens of templates na halos lahat pare-pareho. Si Code Design powered by AI. Ibig sabihin, sasabihin mo lang in plain English kung ano yung gusto mo at siya na yung gagawa ng complete site para sa'yo. Layout, content, images, the whole thing. Kunwari, graphic designer ka na ang pangalan ay Alex. Pwede kang mag-type ng something like, create a personal website for a graphic designer named Alex with a homepage, portfolio section, and contact form. Tapos automatic, gagawa na siya nun para sa'yo. Pre-built, pre-written, at ready to customize. Hindi lang to para sa mga techie people or marketers. Ginawa to para sa kahit sino na gusto ng decent-looking website nang hindi kinakailangang matuto mag-code or mag-hire ng tao para gumawa from scratch. So bakit mo nga to kailangang malaman? Kasi kung lagi mong na-off yung paggawa ng personal website mo, baka feeling mo sobrang technical, time-consuming, or nakaka-overwhelm lang, ito na yung sagot. Sobrang baba ng barrier of entry. Pwede mo nang ilagay online yung name at work mo in less time kaysa sa pag-scroll mo ng 5 minutes sa Instagram. Why it's perfect for personal portfolios. Pag-usapan natin kung bakit sobrang swak ni Code Design AI para sa portfolio websites. Kung natry mo nang gumawa ng personal site gamit yung WordPress or Squarespace, alam mo na yung struggle. Pipili ka ng template, mag-e-edit ka, tapos after 3 hours, andun ka pa rin figuring out kung paano mo maililipat ng 2 inches sa left yung isang picture. Ang portfolio websites dapat simple lang. Kailangan mo lang ng homepage na may pangalan mo at kung ano yung ginagawa mo. Isang About Me section, ilang examples ng work mo, at way para makontakt ka ng tao. Yun na. That's the whole thing. Pero kahit simpleng site, minsan overwhelming gawin lalo na kung from scratch. At dito papasok si Code Design. Alam niya kung ano yung dapat na itsura ng basic personal portfolio. At dahil binubuo niya lahat gamit lang ang isang simple prompt, hindi mo na kailangan mag-isip kung anong layout ang bagay o kung maganda ba siya sa mobile. Kunwari, writer ka, photographer, or junior web developer na gustong mag-land ng first job. Hindi mo kailangan ng fancy custom-coded website. Ang kailangan mo lang ay something clean, professional, at malinaw na nagpapakita kung sino ka at ano yung gawa mo. Yun mismo ang binibigay ni Code Design. Isang finished product na gumagana at maganda tignan without the headache. Step by step, paano gumawa ng portfolio site sa Code Design? Okay, since gets nyo na yung idea, daanan naman natin kung paano talaga mag-build ng portfolio website gamit ang Code Design. Mula sign up hanggang live, ganito yung flow. Step 1, create your account. Unang-una, i-click lang yung link sa description para mapunta sa site at makapagsimula sa Code Design AI. Ita-type natin yung prompt, tapos i-hit yung big Generate Website Now button. Super simple lang yung sign up. Ilagay lang yung name, email, at password. Walang credit card required upfront. Good sign yan. So, gawin na natin to. Ngayon, pina-fill up muna tayo. Sabi dito, what is your brand name? What is the kind of business you're in? What kind of products or service do you offer? So, gawin ko tong para sa sarili ko as if photographer ako. So, ako si Eric. Yung business ko ay Rick's Flicks. At isa akong photographer na nagfo-focus sa nature, landscape, at outdoor product photography. Think Ray, Patagonia, etc. Nag-offer ako ng photography services. Gusto ko ng website na may clean, earthy tone vibe. Nasa Northern California din ako based. Okay, so click na tayo sa Generate Website Now. Dito na tayo magsa-sign up. Ang ganda kasi nakalagay no credit card needed. So, i-click lang natin yun. Pwede tayong mag-continue gamit ang Google o kaya gamit yung magic email link. So, gawin natin yun. Pe-paste ko yung email ko dito, name Eric. Tapos, i-open ko yung email na yun, tapos click. Paano natin gagamitin yung Code Design? So, dito, pipiliin ko yung portfolio showcase ko. Click lang natin, tapos click continue. Ngayon, nasa loob na tayo, so pwede na tayong magsimula. Sweet! Kanina, nag-type ako ng prompt, pero hindi gumana kasi kailangan ko pa palang mag-sign up at kung ano-ano pa.
Kaya i-click lang natin ulit yung new project. Dito pwede tayong mamili kung magsisimula from blank, from templates, build using AI, or gumawa ng funnel gamit ang AI. Ang gusto kong gawin ay build using AI. Kaya i-click ko yung personal profile. Ito yung magiging personal website ko para ma-showcase yung work ko or resume. Kinopy ko na rin yung prompt kanina, so perfect na to. Hayaan na lang natin as is, tapos click continue. So step 2, bigyan mo ng prompt. Gaya ng ginawa natin kanina. Dito na papasok yung medyo magical na part. Magta-type ka lang ng ilang sentences na nagde-describe ng website na gusto mo. Ang cool kasi the better yung prompt mo, the better yung website na lalabas. Pwede mong ilagay yung name mo, profession, style, vibe, lahat ng tingin mong importante. Okay, tapusin na natin to. Click lang natin yung create your website, hayaan natin siya mag-process. Ayan, tapos na. Nakikita na natin yung website. Honestly, floored ako. Ang ganda. Nakalagay, Capture Northern California's Beauty with Rick. Dapat Rick's Flicks yun. Pero okay lang, baka may part lang na nagkamali sa business name. Pero either way, solid pa rin to. Elevate your brand with stunning nature, landscape, and product photography that tells your story beautifully and authentically. Based in Northern California, I specialize in capturing the essence of nature for outdoor brands. Book now. Meron na tayong homepage, about, services, projects, at contact page. Scroll down tayo dito. About Rick's stunning visual storytelling, outdoor product focus, Northern California base. Gumagawa kami ng nature photography, landscape, outdoor, at product lifestyle imagery. Recent projects showcase, Use Adventure, Redword, Majesty. Ang ganda kasi parang coast na pinupuntahan ko mismo. Amazing to. Ginamit ko na yung Code Design AI ilang beses na. Pero ito yung best result na nakuha ko so far. Meron pang client success stories dito mula sa mga Jane Does at John Smiths. Pero nakakatawa lang kasi parang naswap yung genders. Jane Doe naging male tapos John Smith naging female. Pero okay lang. Mukha ring medyo off yung bottom part sa gilid pero all in all ang ganda pa rin. Sige, check natin yung iba pang pages. Click tayo sa about. Okay, parang kailangan pa natin ayusin ng konti. Pero yeah, super great start na to. Step 3. Customize the site. Ngayon, dito ka na pwedeng maglaro-laro. Lahat sa editor clickable. Pwede mong palitan yung text by just clicking and typing. Kunwari, yung AI nagsulat ng About Me section na I'm a passionate creative with years of experience. Pwede mong gawin na mas tunog ikaw. Palitan mo rin yung images gamit yung real work mo. Pwede kang maglagay ng screenshots ng apps or designs mo. Gusto mong baguhin yung pangalan ng navigation menu? Kunwari, gawin mong My Projects instead of Portfolio. Easy. Click and edit lang. Ang pinaka-astig dito, hindi ka kasi limited sa rigid template. Pwede mong galawin yung sections, ilipat pataas or pababa, burahin yung di mo kailangan, or magdagdag pa ng content gamit yung editor or by prompting the AI ulit. At lahat ng binabago mo, lalabas agad sa preview, both desktop and mobile. Walang hintayan para mag-reload or mag-process gaya ng ibang builders. Isa pang pwede nating gawin, punta tayo sa theme colors. Pwede tayong pumili ng iba't ibang color layout. Honestly, gusto ko talaga yung may greens kasi yun yung vibe na hinahanap ko. Makikita mo rin kung paano siya tignan sa tablet at pati na rin sa mobile na mas compact. And yeah, honestly, sobrang stoked ako. Step 4. Add more pages or sections. So kunwari, gusto ko munang magsimula sa basic site. Pero later, naisip mo na gusto mo ring maglagay ng blog o kaya gumawa ng page para sa testimonials or kahit downloadable resume. Hindi mo na kailangan gawing manually yung mga pages na yon. AI na ang bahala. Ima-match niya yung style ng current site mo. Lalagyan ng sample content at ida-drop niya diretso sa layout mo. Sobrang fun panoorin habang buo siya ng buo, habang nagbe-build siya. Step 5. Publish your site. Okay, nagawa mo na yung site, na-personalize mo na, so time na para i-publish. Meron kang ilang options dito. Kung ayaw mong ma-stress sa domain names or hosting, pwede nang i-host ng Code Design yung site mo mismo. Bibigyan ka nila ng link na parang yourname.codedesign.ai. Okay na yun kung nagsisimula ka pa lang. Pero kung gusto mong i-connect yung sarili mong domain like danieldesigns.com or photobyma.com, pwede rin yun. I-walk through ka ng platform kung paano i-connect yung custom domain mo with just a few simple steps. At kung mas advanced ka or later gusto mong ilipat yung site mo sa ibang lugar, pwede mo ring i-export yung full site code. Makuha mo clean HTML, CSS at JavaScript. Pwede mong i-upload sa kahit anong hosting provider. Ngayon, ganito yung mga tips para masulit mo yung code design. Una, maging specific sa prompt mo.
Mas maraming detalye, mas naiintindihan ng AI kung ano talaga yung gusto mo. Kung make me a cool site lang, malamang lalabas na bland. Pwede namang cool pero pwede ring bland. Pero pag dinescribe mo yung job mo, style at gusto mong isama, mas lalabas yung tailored para sa'yo. Pangalawa, wag mong iwan yung placeholder content as is. I-rewrite mo yung bio mo. Ilagay mo yung actual work mo at gawin mong tunog ikaw yung text. Yung personal touch, malayo mararating nun. Pangatlo, lagi kang mag-preview sa mobile. Responsive na si code design by default. Pero good idea pa rin mag-double check kung malinis at readable sa phone. Mistakes to avoid. May iba pang dapat bantayan. Malaking mistake yung mag-publish ng hindi chine-check kahit ano. Kahit mabilis gumawa ng site si AI, trabaho mo pa rin na i-make sure na tama yung content. I-check mo ang spelling, palitan yung dummy links, at i-make sure na gumagana yung contact form mo. Isa pang mistake ay yung pilit mong ginagawa lahat agad. Kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangan ng 10 pages, blog at mailing list. Focus ka lang muna sa basics. Homepage, portfolio, contact. Pwede mo namang i-expand later on. At lastly, huwag kang matakot mag-revise ng site mo over time. Habang lumalaki yung work mo at gumagaling ka, dapat sumasabay din yung site mo. Madali lang mag-update gamit ang code design anytime. Final thoughts. Dati, ang hirap gumawa ng personal website. Kailangan mong mag-aral ng code, magtiis sa clunky editors, or gumastos para kumuha ng iba. Pero binabago na yon ng tools like code design. Pwede ka nang mag-start mula sa idea hanggang finished site in less than an hour. No coding, no templates, no stress. So kung matagal ka nang nagpo-procrastinate gumawa ng personal website, stop waiting. Kaya mong gumawa ng something real today. Hindi kailangang perfect, hindi kailangang flashy, basta real. At minsan, yun mismo yung kailangan para mag-stand out ka. At kung gusto nyo na ring magsimula gamit ang Code Design AI, meron kaming link dyan sa description sa baba. Affiliate link siya, ibig sabihin nakakakuha kami ng small commission kapag ginamit nyo yan. Pero walang extra cost sa inyo. Yung commissions na yon malaking tulong para masuportahan yung channel at makapag-produce pa kami ng free content na katulad nito. Kung gagamitin nyo yun, sobrang thank you so much in advance. At kung helpful sa inyo tong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod naming videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng content kung paano gumawa ng websites, support para sa iba't ibang website builders, discussions tungkol sa domain names at marami pang iba. Kaya make sure na mag-subscribe. Pero other than that, sobrang thank you sa panonood and takits tayo ulit sa susunod na video.